supposed to be, ngayong Sunday, ay magkakaroon tayo ng guest preacher from the CSA. Kaso, nagkaroon ng movement, gagawin daw po siya ng last Sunday of August. Kaya, sabi nga ng motto ng mga Diakonesa, never be unprepared. Yan. So, napilitan din po na gumawa din ng PowerPoint. Kasi naka-type din po sa ating monitor. Ang ating pong tema for the Sunday ay may temang benediction. Gaya ng dati, ay hindi po siya direct na from the gospel. Nasa Ezekiel po siya. And then, ang ating pong pag-aaral ay series pa rin po siya ng ating gospel ng dalawang Sunday about the living bread. Tatandaan po natin, maraming I am about Jesus. And those I am, yung sinasabi niya laging, I am the good shepherd, I am the vine, I am the living bread, the living water, yun yung mga word na I am. Which is, narinig ko yung isang preaching na yun daw pong Elohim. Merong isang pinost sa Facebook na pinapakilala niya na ang pangalan ng Diyos sa Genesis chapter 1 na Elohim, yun daw El is God, tapos meron siyang yung pinakadulo niya I am, di ba letter niya is Elohim. Yun daw, I am doon, it takes the connotation na ito po ay nagpapasabi na siya daw yung siya na. Ako ay si, ako nga, yung word na I am. When Jesus said, I am the living bread that came down from heaven, maraming mga sinabi ang Panginoon na nagtalo-talo ang mga Hudyo. Alam niyo naman po yung mga Hudyo, very familiar sila sa story ng mga ninuno nilang Israelita na nandun sa ilang, na hindi nila nakita ang Diyos, hindi nila nakilala ang Panginoon dahil gumagamit ang Diyos ng kanyang anghel, ng mga propeta, yung mga tinatawag nating patriarchs, para isabihin yung gusto niya. Kaya itong Diyos na ito na hindi nakita o nakilala ng iba ay nagsasabi ngayon sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo, I am that living bread. Ano yung living bread na yan? Jesus is the living bread. During His time, ang mga tao ay nagsusurvive dun sa pagkain ng tinatawag nating bread. Sa atin ngayon, ang madalas nating bread ay yung kung hindi po siya durong, hindi rin siya mulawin, baka tayo po ay nasa Galaxy o kaya sa Sindis. We bought pan. Yung mga magaling magluto, lalo na yung mga nag-aral ng cookery at saka ng bread making, alam niyo, magaling yung iba, niluluto sa LPG yung mga kalan-kalan nila, kahit wala ng pugon. Basta meron kang sangkap ng flour and ng yeast natin, pampalsa. Pero alam niyo po ba, na ang pagkain ng bread ay pwede kang mag-survive ng maghapon. Kaya yung mga nagda-diet, bread lang. Tapos ang kinakain pa nila, yung walang masyadong ibang sangkap. At ang mga Israelita during that time survived 40 years in wilderness just eating manna, tinatawag na bread from heaven. Isang klase ng tinapay na mula sa langit. Di ba, nagsawa sila doon at nagreklamo sila. Kaya pinadalan sila ng Panginoon ng karne. Sabi niya, puro na lang kami tinapay, puro na lang kami manna. Wala na bang karne? Yan. Dumating sila sa point na pinadalan sila ng Panginoon ng pugo. Siguro hindi pa uso yung itlog ng pugo noon. Uso na ba na? Kasi kung itlog, baka sabihin nila, sawa na rin kami sa karne, itlog naman ng pugo. Magluto sila ng tawag na, kwek-kwek at saka siguro wala pang ganun na tusok-tusok noon. They survived from that 40 years eating manna. Ngayon, ang manna kapag pagkahati na yung mga lupa, yan, manna. Pero sa kanila, it's an edible substance which God provided. Wala pong ibang mana na hindi na nilang kinain na hindi pinagkaloob ng Diyos. Mana symbolizes yung blessing from the Lord. Kaya ang tunay na
tinapay ng buhay ay Yesu Kristo mismo. I am the living bread. Kaya makikita nyo, nagkalo-talo ang mga Hudyo, paano siya magiging bread? Iba naman ang substance niya compared sa body natin. Nang nakarang linggo, tinalaki ko yung katawan natin. Ang pwede natin masira sa dami ng kinakain natin. Kaya iba naging conscious na ngayon eh. Yung Panginoon, nabanggit din niya, Jesus is the bread from heaven. Yan. Iba yung bread from panaderia. Iba yung bread from the kusina. Jesus as the bread from heaven is different from ordinary bread. Hindi siya kailangan lagyan ng palaman. Hindi siya kailangan lagyan ng Nutella. Jesus as the bread from heaven is something very unusual. Na kapag kinain mo, mabubuhay ka, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauhaw. Ang aking laman at ang aking dugo ay tunay na pagkain at tunay na inumin. Teka. Mukhang ginagawa tayong cannibal. Anong gagawin natin? Kakagatin natin si Jesus. Eh sa dami ng mga followers si Jesus during that time, kulang si Jesus para kagatin nila kahit kurot-kurot man lang. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon na ang aking laman, kung hindi nyo kakainin, hindi kayo mabubuhay. Ang aking dugo ay tunay na inumin, pag hindi nyo ininom, ay mauha pa rin kayo. Napapaisip tayo. Ano bang gusto sabihin ng Panginoon? Minsan, doon sa commentaries, ang sinasabi daw nila ay tumutukoy ito sa Panginoon doon sa kanyang Eucharist, yung tinatawag na Holy Communion. Baka ang gusto nyo sabihin, yung tayo ay may tinapay, may alak na iinumin, at ang tinutukoy niya yung table, Holy Communion table, na tayo mag-partake, kumain tayo. Eh wala pa naman communion ngayong araw na to eh. Tuwing first Sunday lang tayo. Sabi niya pa niya, if anyone eats, he will live forever. Oh, sabi nila walang forever. Meron po ba? Sabi ni Jesus, if you eat my flesh, you will live forever. Sabi nga natin, live forever. Sino ba naman ang tao na ayaw mabuhay magmatagalan? Sino man ang gusto na ang buhay niya hanggang 60 na lang? Kung ako po, Pap, bibigyan ako ng chance na mabuhay na matagal, at ang tangi ko lang gagawin ay kainin ang laman ni Jesus, bakit hindi ko pa kainin? If anyone drink my blood, he will live forever. What is eating and what is drinking the blood of Jesus? According to our study, sabi niya, eating Jesus is like receiving the food in our body. Pag tinanggap natin yung pagkain, ano mangyayari sa katawan natin? Lulusog tayo. Mabubuhay tayo. Hahaba ang buhay natin. Pero kapag si Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay, mabubuhay tayo ng matagal. Lulusog tayo, lalago tayo. Upon receiving Jesus in your life, you will gain life. Because Jesus said, I am the life. Those who believes in me, who trust in me, sabi niya, and they will live. I am the life. Kapag natinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tatanggapin mo ang buhay. Hindi lang isang buhay. Sabi niya, ako'y naparito upang bigyan ng buhay, buhay na masagana, abundant life. You must receive Jesus in your life and you will live forever. Unless, if you reject Jesus in your life, you will die sooner or later. Sabi nila, tinanggap naman si Jesus, sinanggap naman ng mga nauna sa atin. Pero bakit namatay din pa rin sila? Ang ating katawan sa lupa ay galing sa alabok at ito'y babalik sa alabok. Subalit ang tinanggap natin na mula sa langit na tinapay o pagkain ay isang pagkain pang walang hanggan. That's the difference. Kahit na kumain kayo ng durong at ng mulawin araw-araw, bawat gabi, mamamatay pa rin tayo. Katulad ng ginawa ng mga Israelita sa ilang, kumakain sila ng mana, pero namatay pa rin sila. Bakit? Temporary food lang yun. But Jesus is eternal food. Food of our spiritual life. Food of our soul. Kaya yung maniwala ka sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, katumbas yan ng pagkain natin kay Jesucristo. Hindi sa literal na ngunguyain, hindi sa literal na kakagatin, kundi
Siya'y ipapasok sa buhay natin. Papapasukin natin. Magiging sustansya siya ng katawan natin. Magiging sustansya siya ng ating mga kaluluwa. Magiging pagkain siya ng ating spiritual. Eating is accepting, drinking is bringing inside our body. Mahirap po yung naniniwala ka lang. Maraming mga tao, pag tinanong mo, do you believe in Jesus? Yes, I believe in Jesus. But they don't receive Jesus in their life. There is always a difference between believing and receiving. Halimbawa po, meron akong clutch bag. Meron niyang 100,000. Pero wala akong ganon. Sasabihin ko sa'yo, naniniwala ka ba na merong 100,000 ito? Opo, sabi natin. Kung ibibigay ko sa iyo, mapapasa iyo. Pero hindi mo pa nakita. Ibibigay ko sa iyo. Kaya lang ang kondisyon, magiging akin ka. Ibig sabihin, gagawin kitang alipin. Tatanggapin mo, hindi? Maraming prank ngayon, at saka scam. Baka magduda ka. Baka mamaya pinapapasok ka lang, di ba pala, wala naman palang laman yun. Di ba? Ganun naman ang kaisipan ng tao ngayon. Dadalhin nila si Jesus, katulad yung ginagawa namin sa Samberga. Ipapangaral namin si Jesus doon. Yung mga taong in-invite namin, gagawin, sige po. Kasi ang iniisip nila, kapag ikaw ay in-invite, makikinig ka, ay gagawin ka nilang mga mga metodista yan. Baka gawin nilang membro tayo. Wherein, meron naman talagang gano'n na konsepto, pero basically, our motive, our objective is to bring to them or give to them Jesus in their life. Ngayon, tanong ko kanina, dahil naniniwala ka, kailangan mo tanggapin. Ang kapalit nito ay ang sarili mo. Taas ang kamay ang gustong tatanggap nun. Tataas tayong kamay dahil alam natin eh. Pero pang di mo alam, magdududa ka. The same way, when you hear about Jesus, maybe you believe in Jesus, naniniwala ka, pero ayaw mo namang magpasakop kay Jesus at isuko ang buhay. Anong katumbas ng pagsuko ng buhay? Itatalikuran mo ang lahat ng bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. You mean, Pastor, magbabagong buhay ako? Opo. Babaguhin mo yung pananaw mo sa buhay. Dati ang pananaw mo, ay bahala na ang sarili, bahala na kung ano mangyari bukas. Ngayon hindi. Bahala na si Lord. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Isusuko ko ang lahat ng aking mga alalahanin. Isusuko ko lahat ng aking mga kasalanan. Yun ang kapalit nun. Pero mamayang naniniwala ka, gusto mong tanggapin ang buhay na walang hanggan, pero ayaw mong isuko ang lahat ng bagay sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Para lang yung tinapay na kinain mo, pagkatapos sasakitan tiyan mo, punta ka ng CR, tapos na. Mamaya magugutom ka na naman uli. Pero kapag nasa iyo ang Panginoon, you will receive satisfaction, you will live your life abundantly. Magiging masaya ka kahit na wala kang gaanong halimbawa, konti lang ang pera mo talaga, wala naman talaga mayaman sa atin. Hindi totoo yung sabi ni Pastor Tadeo na may mayaman dito. Pare-parehas lang naman tayo ng kalagayan. Ang buhay natin ngayon ay pinoprolong lang natin ang ating pananatili sa mundong ito sa magitan ng ating mga trabaho, ng ating mga sweldo, ng ating mga kinikita sa bawat pagtatanim natin. But it doesn't mean that will satisfy your life. But when you receiving Jesus in your life, bibigyan ka niya ng satisfaction. Satisfying your thirst doon sa mga bagay na parang kulang. Kulang ako ng kasiyahan, kulang ako ng kapayapaan, kulang ako ng pag-ibig. Alam niyo po ba na pag nasa iyo ang Panginoon, hindi ka magkukulang. Yung iba kasi naghahanap pa meron na nga siya eh. Di ba yung nakwento ko na minsan, punong-puno na yung plato, nakatingin pa doon sa lamesa kung ano pa yung kukunin niya pa. Tapos meron pang nakabulsang supot. Ang tawag doon, Sharonay. Wala naman pong masama kasi sayang naman.
Di ba si Jesus din naman nagpasyaron? Sabi niya, o sige, napakain niyo na sila, o ipunin niyo yung natira. O 12 bakul lang natira. O, akala niyo, hindi si Jesus din, nagpasyaron din. Receiving Jesus in your life, you must accept Him as your Lord and Savior. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Hayaan mong maghari siya sa buhay mo. Lahat ng mindset mo, babaguhin ng Diyos. Dati, pag meron ka lang 100 sa bulsa, nag-aalala ka na, paano na ako bukas? Walang pamasahe, baon na anak ko, maraming pambayad ng kuryente, walang sabon, walang Clorox, pati yung sahog sa tinola, wala na rin luya. Pero kapag si Jesus ay nasa buhay mo, kahit 100 lang laman ng bulsa mo, sasabihin mo, Lord, sabi mo, huwag kaming mabalisa sa anumang kakainin namin sa araw ng bukas, sapagkat alam ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan. Amen? Babaguhin ng Diyos ang mindset mo. Dati pag malapit na yung due date ng kuryente mo dahil 1,500, dati 300 lang binabayaran mo. Nag-aalala ka na, kung kanino ka na nagsasabi ng pautang nga. Babalik ko bukas. Marami pa naman bukas. Pero kapag nasa iyo ang Panginoon, babaguhin niya yun. Sabi niya, Lord, kahit maputulan kami ng kuryente, hindi ako gagawa ng hindi maganda. Bakit? Sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. At ang bawat humahanap ay nakasusumpong. Babaguhin ng Diyos yung mindset mo. Magiging faithful ka. Hindi yung nabuburyong ka, nakalimutan mo nang magsuklay. Pati yung muta mo sa gilid dito, di mo natanggal. Sa kakaisip, saan kaya ako pupunta? Wala pa namang anihan ngayon. Katatanim lang. Nautang ko na lahat ng puhunan ko. Kapatid, ito lang ang sikreto ng isang nakay Kristo. Hanggang talagang lahat tayo nag-i-struggle. Even us, mga pastor, nag-i-struggle din kami in terms of financial at saka yung mga ganyan. Pero ako, nagtitiwala tayo sa Panginoon, subukan natin siya. Di ba sabi sa Malakay, kung ibibigay niyo, gagawin niyo ito, subukan ninyo ko kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. At ibuhos. Tayo, takot na takot tayo pag may ang puno, merong buhos eh. Siyempre, kakagating ka ng buhos na yun eh. Pero ito, iba eh. Kapag sinubukan mo ang Panginoon sa tiwala, hindi yung susubukan mo yung Panginoon, Lord, susubukan ko nga, kung ililigtas mo ako, magigit na ako sa daan. Talaga masasagasaan ka. Pero yung subukan mo ang Panginoon, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo na ikaw ay tutulong sa akin, magtiwala ka. At saka tanggapin mo kung ano ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naalala niyo si Shadrach, Meshach at Abednego? Sino po ba yung mga yun? Sila po yung itatapon sa pugon ng apoy. Pinagbawalan ng hari o ng batas ng hari ng lahat ay sumamba sa kanilang mga Diyos. Siya lang ang sasambahin yung estatwa niya. Pero itong tatlong ito, hindi sila lumuhod. At sila'y hinuli at dadalhin sa pugon. Anong sabi nila? Naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Diyos. Pero, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba diyan. Ganun po katindi ang pananampalataya at paglilingkod ng mga to. Even though, ang ginamit nilang term, kahit na maputulan kami ng kuryente, bakit ba? May gas naman. Di bale kung walang baon ng anak ko, kahit maglakad siya mula dito hanggang Pada-Pada, okay lang, makapag-aral lang. Dati niyo naman ginagawa yan, di ba? Nung nag-aaral kayo ng elementary, nilalakad nyo nga lang dito hanggang dun eh. Bakit ngayon di nyo malakad? Pag walang tricycle, di na ako pupunta. Dati hindi nga kayo nag-aalmusal eh. Pupunta kayo doon sa church doon, sa sentro. Pag-uwi kayo, 12:00 na, di pa tapos si Pastor Tadeo doon. Kaya si Pastor Bayanggos.
Pag-uwi nyo rito, magluluto pa kayo. Dati nagagawa nyo yun, di ba? Ba't ngayon nag-aalala kayo pag wala kayong kinain? Ano ba naman yung isang oras kayo mag-skip the meal? Wala pa ba tayong sacrifice? Nung ako po'y madestino ng Katipunan, sino po'y nakarating na ng Bueno? Si Willie nakarating na ng Bueno. Ang Katipunan at saka ang Bueno, magkabilaan yan. Kanan ang Bueno, yung hot spring, ay yung Katipunan naman, kaliwa, sa naroon yung extension ng APSI. May school ang APSI doon ng mga Aita. Tuwing linggo, ako lang naman po pupunta doon. Hindi ko nakasama yung mga bata. Iiwan ko yung motor doon sa lipat ng ilog. Kapag ang tubig ay nanggang bewang, kailangan ko mag-alis ng pantalon. Or hindi ko na aalisin. Lilipat ako, dala-dala ko yung aking bag at saka yung aking, may mga pang-communion kasi dala minsan. Lilipatan ko yon. Tapos maglalakad ka pa ng 2 kilometro papunta sa church. Pagdating mo pa sa church, pawis na pawis ka, yung nabasa akong pantalon tuyo na. Kasi mainit talaga. Tapos maputik, lalo na pagtagulan. Pagdating mo pa doon, bubuksan yung gate, nakabukas na pala yung pintuan, punong-puno ng tayo ng kambing. Maglilinis ka pa, alikabok, yan. Every Sunday yon. At ang mga magsisimba doon, napakabuti naman nagsisimba doon. Daayain mo pang bahay-bahay, nagkakarakros. Halika kayo, magsimba tayo. Siguro ubos na yung 1 oras kung kakaya. Tapos darating na sila, 5. Pero pag may Koreano, punong-puno yung church. Mga kapatid nating kulot. Yung iba, di naliligo, di na rin sila nagbibihis. 1 week na yata yung damit nila. Pero magpupunta pa rin ako doon, kasi yun ang aking destino. Nagawa po nating gawin yun, kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Walang offering. Pagkatapos ng simba, lalapitan ka ng isa, malagnat yung anak ko, wala akong pambiling gamot. Na ito sa'yo, bili ka. Wala po kaming almusal tanghalian. Bakit wala ka ba kayo saging at saka kamot? Diyan ka mo. Ang ginagawa lang po nila, minsan nahihiya rin siguro sila sa akin, padadala nila ako ng 2 uling. 2 sakong uling. Kaya uuwi ako, may dala akong uling. Kaya pag uwi ko sa bahay, may uling na rin ako rito. Ganun lang po. Nagawa ko po yan. Bakit? Kasi yun ang paglilingkod ko sa Diyos eh. Sacrifice. Hindi ko sinasabing pinagmamalaki ko yung ginawa ko. Ang sinasabi ko lamang po, kung noon, marami tayong sakripisyong ginagawa sa simula ng ating mga ginagawa, tuloy-tuloy na natin mag-sacrifice tayo. Lalo na ang laki-laki ng camera natin. Let us make this every Sunday is a special day for us. A special day for the Lord. Kasi nasa atin na babaguhin na natin yung mindset natin na, ay, hindi pa naman nagsisimula yan. Nagka-announce pa lang si pastor. Baguhin na natin yung mindset natin na kailangan before 6 a.m. nandun na ako. Sabihin nga natin, before 6 a.m. nandun na ako. Saan kayo nun? Sa bahay pa, naliligo pa lang. Yung iba po, dahil alas 6 ang simba, alas 6 pa lang gigising. Ay, magkape muna ako. And dahil may isusuga ka pang kambing, may isusuga ka pang baka, tapos nakawala pa yung biik. Ano sabi? Sabi ng mga Diyo, ayaan mo muna yung nahulog sa balon. Pero wag naman yung lagi nawawala, no? Yung sabihin, mga kapatid, make every Sunday is our special day for the Lord. Gawin po natin. Bakit yung mga nandun sa kabila? Habang palapit na silang palapit, tumatakbo sila dahil masasara na yung pintuan. Kundi dadalawin ako. Gayahin natin sila. Bagamat tayo, mas okay yung atin, malaya, kaso, huwag naman nating sabihin laging, maya mo lang. Si Lord po naghihintay. Gusto niyo po bang paghintayin si Lord? Ganito, sample lang ha. Halimbawa,
pupunta ka ng City Hall. Maghihintay si Mayora. May ibibigay siyang cheque sa'yo. 6:00 ng umaga. Anong oras ka pupunta? Ha? Baka 4 a.m. pa lang, nakaupo ka na sa plaza. Baka hindi ka pa nag-toothbrush doon. Pero dinaan mo naman sa gano'n na. O ganito na lang, si congressman na lang. May bibigay siya sa iyong 5 kilong bigas, 2 wheelchair, o kaya ayuda, ng 7:00 ng umaga, anong oras ka kaya darating? Sasabihin mo ba, maghihintay din naman yung mga yun. Bagay, yung mga karanasan natin, no? Kahit na maaga tayong dumating, after lunch pa rin binibigay. Pero halimbawa lang, meron talagang ganon. Siguro mas mahigit pa naman tayo sa Panginoon. Si Lord magbigay sobra-sobra. Sabi nga niya, siksik, liglig, at umaapaw. Pasayahin naman natin si Lord. Lord, gusto kong pagka ako'y pupunta sa simbahan, nakangiti ka. Parang nakaganyan, no? Kaaga na ng kapatid kong ito. Dati si Apondora kaaga nito eh. Si Ate Mercy na taga David, dati kaaga nito dati eh. Kaso nandun na ngayon sa iba. Mga kapatid, hindi ko po kayo nabanatan. I'm not attacking you, but I am encouraging you. Iba po yung pinapagalitan sa binabanatan sa ini-encourage. Even ako po, nalilate din naman po ako eh. Pero, i-adjust lang natin yung oras natin. Aasahan po ba? Dadaling na linggo na welcome para pag nag-flash ang camera. Ay, may tao. Di ba? Kaya naman tayo. Okay, so, pwede bang yan yun? I-skip na lang sa online. Okay, finally, sabi ko nga, nakapahaba na naman tuloy ako. Ay, gawin po natin sa buhay natin na si Jesus ay ipapakilala natin din naman sa mga tao. Ganyan pala yung mga Metodista. Nakaka-bless naman ang buhay nila. Bakit? Kasi nasa Kanya si Jesus. Alam niyo, kapag hindi maganda yung ginawa natin, sabi niya, Metodistaya pa mo. Kristiyano pa mo yan. Araw-araw pa mo yan nagdadasal. Meron akong kaibigan na gumagawa ng illegal. Illegal. Ngayon, ang dami niyang scam. Nagreklamo lahat ng scammer. Pero alam nyo, ang galing niyang magdasal. Born again siya. Ang sabi ng mga tao, magsimbaya pa mo, tutruya pa mo. Kanila. Ang pangit kaya nun, no? Parang ako, pag nasasaktan ako, pagka sinasabi sa akin, Pastor ka pa man, di ka man ugali mo. Diba? Sakit ng ganon salita. Kaya huwag nating hayaan na ang masasaktan yung Panginoon kasi hawak natin ang pangalan niya. We are called Christians. We hold the name of Christ. Kaya kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, ipamuhay natin. Ipamuhay natin yung kanyang kalooban. Pamuhay natin yung kanyang salita. Priority natin si Lord sa lahat. Panghuli-uli. Huli-uli, meron na naman panghuli, Pastor. Yung tita ko na namatay na, sumalangit nawa, kilala na balihipag ni Pastor Tadeo ito eh. Tuwing linggo, lagi di siyang late. Darating yun, ay, late na ako na naman, sabi niya. Kasi may dumating akong bisita, di ko maiwanan. Kanya. Ang advice namin, tita, pag may dumating sa inyo ng linggo ng umaga, sabihin mo, maghintay ka muna dyan. Magsisimba ako. Pag hindi siya makapaghintay, sumama ka na lang. At kung ayaw pa rin niya sumama, next Sunday ka na lang. So, yun ang advice namin, pero late pa rin siya nung nakaraang linggo na naman. Bakit? Kasi linggo lang siya binibisita ng mga kamag-anak. Kayo to, ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, when Sunday will come,
number 1 sa listahan ng gagawin mo maghapon sa church. Hindi mo na isoga yung baka mo. Huwag mo munang isoga. Mag-church muna ako, baka. Diyan ka muna. Hindi mo na pakain ng baboy mo, gumising ka ng 3 a.m., pakainin mo. Adjust your time. Bakit? Kasi pinagmamasdan tayo ng Diyos. Tingnan ko nga tong kapatid na to, kung anak kong ito, sabi niya, kung uunahin niya ako. Pag inuna mo ang Panginoon, ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first thy kingdom of God and all and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung iba nangihinayang doon, may kita kasi ako ng linggo eh. Alam nyo doon sa Eptaniedo, at tabi ng Cervantes ba yon? Yung isang tindahan ng mga kulambo, taten, yung mga pamilyang tuwing Sunday nakalagay doon sa kanilang bakal, today is the Lord's Day. Bakit ang mga inchik nagsasara ng linggo? Di naman sila Christian. Kapag may tindahan ka, isara mo. Wala namang bibili ng marami sa'yo ng araw na yun, makikitain mo na sa linggo. Pag may trabaho ka, makiusap ka, pwede ba Sunday? Kasi Sir YC, pinipili niyang trabaho yung Sunday, may day off ko. Diba? Maganda yung ganun. Pero kung hindi naman, may online naman. Ginagawa ni Abigail, di ba? Andiyan na ba si Abigail? Naka-monitor. Mag-worship ka. Kaya ngayon, by September, magbubukas tayo ng isa pang worship service. Yun yung night worship. Yung hindi nakagising talaga ng maaga ay pwedeng dumalo ng gabi. Pero wag nyo naman pong gawing scapegoat na hindi ako darating na umaga, may gabi naman. Tapos pagdating ng gabi, ang dami mong gagawin, hindi ka rin nakarating. Pero in that sense mean, dinidivide natin ang church. Ang sinasabi lang natin, that is for those na hindi talaga kinakaya ang maaga. Kung hindi kaya. Pero kung kaya mo naman at kaya mong ibigay sa Panginoon, gawin mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, give up your best to the Master. Pag binigay mo yung best mo, God will always bless those who give their best for the Lord. Kaya po ba natin? Kaya po ba natin ibigay yung best for the Lord? Kapag hindi mo kaya, humingi ka sa Panginoon ng lakas at ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Let us pray. Lord, kung meron man po kaming mga pagkakamali at pagkukulang, alam namin na Diyos na kami ay lagi mo pong binibigyan ng pagkakataon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa sunod na mga araw, may tama namin ang aming mga ginagawa, may mapalitan ang aming mga mindset, magkukumahog kami upang bigyan ka namin ng kasiyahan. Thank you, Lord, for being with us. Kaya kung minsan, Panginoon, napakabagal ng blessing na dumating sa buhay namin, baka binababagalan mo ito, Panginoon, kasi mabagal din ang aming pagkilos para sa iyo. At kung kami, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan, alam namin na Diyos, tapat ka na lagi magkakalob nito para sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lagi po kaming manahan sa iyong mga salita at sumunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus na po namin dalangin. Amen.